Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Bitcoin. Yan, kung ikaw po ay isang crypto trader o investor dito sa Pilipinas, mahalaga pong malaman mo kung bakit ang presyo ni Bitcoin ay tila nag-aalangan sa pagsisimula ng linggong ito. Ano nga ba ang dahilan ng kawalang tiyakan na ito sa market at paano po ito maaaring makaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Harayan, simulan po natin sa kung ano po ang mga kaganapan na nagdulot po ng kawalang tiyakan kay Bitcoin. Yan, sa pagbubukas po ng linggo nitong Lunes, ay nakapagtala po ng 1.2% na pagbaba si Bitcoin mula po sa presyong $96,500 patungo po sa $95,300. Ngunit mabilis po itong nakabawi at umabot pa ng $97,400 matapos po ang 2% na rally. Sa unang tingin ay mukhang simpleng paggalaw lamang ito sa presyo. Pero kung susuriin natin, may mga mas malalim na dahilan kung bakit nagiging volatile o pabago-bago ang presyo ni Bitcoin. Isa po sa mga pangunahing dahilan ay ang bagong announcement ni Pangulong Donald Trump tungkol po sa pag-impose ng mga tariff o buwis sa bakal at saka aluminum. Ayan, metal at saka aluminum. Ayon po sa kanya, ipatutupad din niya ang tinatawag na reciprocal tariff. Ayan, na-content po natin yan sa mga nakalipas na video. Yan, tinatawag na reciprocal tariff, laban po yan sa mga bansang naniningil ng mataas na buwis sa mga US imports tulad po ng mga bansang Canada, China, Mexico at ang European Union. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang tariff na ito kay Bitcoin at sa iba pang mga risk markets? Yan, kung iniisip mo kung ano po ang koneksyon ng mga tariff na ito kay Bitcoin, simple lamang po. Ang ganitong mga announcement ay nagdudulot ng takot at kawalang tiyakan sa mga risk markets, kabilang na po ang cryptocurrencies. At bakit? Ito po ay dahil kapag may trade war, tumataas po ang presyo ng mga bilihin. At kapag mataas po ang presyo ng mga bilihin, mas mahirap para sa Federal Reserve o sentral na bangko ng Amerika na pababain ang inflation. Dagdag pa rito ay nitong December 2024 ay nagbigay na ng babala ang Federal Reserve na hindi sila magbababa ng interest rates tulad po ng inaasahan ng market. Ibig sabihin ay mas kaunti ang liquidity o perang umiikot sa system. At kapag masigip po ang daloy ng pera, mas bumababa ang interest ng mga tao na mag-invest sa mga high-risk assets tulad po ng crypto. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga crypto investors? Nitong nakarang linggo ay nagkaroon po ng malaking pagbulusok itong si Bitcoin na umabot po sa presyong $91,000 matapos po ang isang katulad na announcement ng tariff mula kay Pangulong Trump. Ang pagbaba po ng presyo na ito ay naging sanhi ng pinakamalaking leverage trading wipeout sa kasaysayan ng crypto. Marami pong altcoins ang bumagsak ng higit sa 20%. Gayunpaman, bumalik sa mas matatag na presyo ang market matapos pong ipagpaliban ni Pangulong Trump ang tariff para sa bansang China at saka Mexico. Kasunod ng negosasyon at pangako ng mas mahigpit na seguridad sa mga border. Kaya ngayong linggo, marami pong investors ang nag-aabang kung may magiging similar U-turn o pagbabago sa desisyon ng Pangulong si Trump. Ngayon ay ano po ang posibleng maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ano nga ba ang maaring epekto nito sa atin? Ayan, una ay ang volatility po sa market ni Bitcoin ay maaring magbigay ng pagkakataon para sa mga short-term traders na kumita mula sa mabilis na paggalaw ng presyo. Pero para sa mga long-term investors, posibleng maging hamon ang uncertainty na dulot po ng mga tariff at saka economic factors na ito. Pangalawa, dapat ding maging maingat ang mga gumagamit or users ng leverage trading. Tandaan na ang malaking galaw sa market ay maaari pong magdulot ng liquidation ng ating positions, lalo na kung mataas po ang leverage na ating ginagamit. Pangatlo ay maaring maapektuhan din nito ang pangkalahatang interest ng mga tao sa crypto investments.
Kung hindi po bumalik sa mas positibong sentiment ang market, posibleng mabawasan po ang mga bagong investors dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala po akong ang ganitong mga pangyayari ay bahagi lamang ng natural na cycle ng crypto market. Ang mahalaga ay maging mapanuri po tayo bilang mga investors. Hindi dapat basta-basta magpanik sa tuwing may ganitong balita. Sa halip ay dapat po tayo mag-research at tingnan ang mga pangmatagalang trends. Kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, ang payo ko po ay laging maglaan ng panahon para unawain ang mga balitang ito. Tandaan, ang kaalaman po ay isa sa pinakamalakas na sandata po natin sa paglalakbay natin dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.